Bago po magsimula, tayo po ay manalangin. Aming banal at mahabagin na Amang Diyos, maraming salamat po sa iyong walang hanggang biyaya at pag-ibig. Opo Panginoon, sa oras na ito, nagtipo po kami upang pag-aralan ang Biblia na salita niyo. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito. Panginoon, ayon sa Biblia, nalaman namin na kami ay nabubuhay sa huling panahon at ang pagdating ni Jesucristo ay malapit na. Pero Panginoon, marami pang kaluluwa ay mapupunta sa impyerno, subalit hindi nila alam. Pakiusap, magkaroon po kayo ng habag sa lahat ng kaluluwa upang maunawaan nila kung ano ang tunay na ebanghelyo at kaligtasan. Lalo na po sa linggo na ito, nakakaroon po kami ng Bible seminar mula sa Lunes hanggang sa Biyernes. Naway, ang bagong kaluluwa na tumadalo sa aming Bible seminar ay maliligtas sa pamagitan ng ebanghelyo at tulong ng Espiritu Santo. Pakiusap, tulungan po kami. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen. Okay. Nice to meet you. Ako po ay mula sa Palawan. Alam niyo po yung isla Palawan? Opo, medyo malayo po. So, kagabi po, dumating po ako dito po sa Parañaque City. And then, ako'y nagpapasalamat sa Diyos dahil ibinigay niya sa atin yung mahalagang oras na ito, pagkakataon na ito, yung Bible Seminar. Opo. Maraming beses nagsermo po ako sa ibang church para sa Bible Seminar. And then, nakita ko kung isang tao ay maligtas, yung kanilang buhay ay lubos na nababago. And then, yung layunin ng kanyang buhay ay talagang nababago. Dahil naunawaan nila yung katotohanan dito po sa Biblia. Kaya nga po, sa oras na ito, matututunan natin ang Biblia lamang. Hindi po tungkol sa relihiyon. Sa katunayan, ayaw ko ang mga relihiyon. Dahil sa relihiyon, maraming tao ay mapupunta sa impyerno. Ano po yun, Pastor? Dito po sa Pilipinas, buong mundo, maraming relihiyon. And then sila ay mukhang banal. Naglilingkod sila sa Diyos sa ibang-ibang relihiyon. Pero kailangan po nating pag-isipan, sino po ang gumawa ng relihiyon? Yung relihiyon ay ginawa ng tao o ginawa ng Diyos? Sa palagay nyo, yung relihiyon, ang mga relihiyon ay ginawa ng Diyos o ginawa ng tao? Tao po. Lahat ng relihiyon ay mula sa tao, hindi po mula sa Diyos. Opo, isang bagay lamang ay mula sa Diyos. Ito po ay Biblia. Kaya, sa linggo na ito, matututunan natin ang Biblia lamang. Hindi po ang tungkol sa relihiyon, kundi tungkol sa salita ng Diyos. Dahil, sabi ng Biblia, sa pamagitan ng salita ng Diyos, ako'y maligtas. Ang isang tao ay maligtas sa pamagitan ng Biblia lamang. Kaya nga po, pakiusap po, buksan po ninyo yung puso ninyo. Opo, sa oras na ito, sa linggo na ito, ako'y makikinig sa Bible Seminar ng maigi.
Sabi ng Pastor Kim, ito po ay hindi tungkol sa relihiyon. Dahil ako'y mula sa Katoliko, mula sa Mormon, mula sa Iglesia ni Cristo. Pero sabi niya, ito po ay hindi tungkol sa relihiyon, kundi tungkol sa Biblia lamang, salita ng Diyos lamang. Kaya, sige po, ako'y makikinig sa salita ng Diyos lamang. Tama po yun. Kaya, pakiusap po, buksan po ninyo ang puso ninyo upang makinig sa salita ng Diyos ng maigi. Okay lang po? Okay lang po? Okay. Maraming salamat po. Una sa lahat po, sa oras na ito, so pag-isipan natin ito. Paano maging masaya? So meron po akong tanong. Are you happy? Bakit po yung boses ninyo ay mahina? Am I happy talaga? Masaya po ako? Kung masaya, bakit po? Anong dahilan kayo'y masaya? Kung hindi po, bakit po? Bakit po hindi kayo masaya? Gustong-gusto ninyo yung pagiging masaya talaga? Bakit po hindi, di ba? Kaya nga po maraming tao nag-aaral ng maigi. Kung ako'y may mataas na posisyon, siguro sasaya ako. Ibang tao, nagtatrabaho sila ng maigi mula sa 6 a.m. hanggang sa midnight. Kung ako'y mayaman, siguro sasaya po ako. Kaya, kung kayo'y mayaman, kung kayo'y may sikat, kung kayo'y may mataas na posisyon, talagang sasaya po ba kayo? Sa palagay niyo. Sa katunayan, Awit chapter 89, verse 47, okay, unang verse ng session 1, Awit chapter 89, verse 47, okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Alalahanin mo kung ano ang sukat ng buhay ko, sa anong walang kabuluhan nilalang mo ang lahat ng mga anak ng tao. Sabi ng Biblia, gaano kawalang kabuluhan ang buhay ng tao. Ibig sabihin po, kung hindi natin alam tunay na Diyos, kung hindi natin alam ang tunay na kaligtasan, yung buhay natin ay magiging walang kabuluhan. Kahit ako'y mayaman, kahit ako'y may mataas na position, opo, kung hindi ko alam sino ang tunay ng Diyos, ano ang tunay na kaligtasan, yung buhay natin ay magiging walang kabuluhan. Ito po ay sinabi ng Biblia. Bakit po? Bakit? Dahil iniisip ng mga tao na kung meron akong ganito, meron akong ganyan, ay magiging masaya na ako. Pero walang kasiyahan doon. Kaya, nasaan ba ang tunay na kasiyahan? Where is true happiness? Meron po isang halimbawa, si Ernest Hemingway. Kilala po ninyo siya? Siya po ay isang sikat na writer, very famous. Nagsulat po siya ng very famous aklat. Ito po ay isang aklat, sa mga aklat niya ay The Old Man and the Sea. So, pinabasa ninyo po ito dati, The Old Man and the Sea. Nabasa ninyo ba yung libro na ito? Sa katunayan, boring po ito. Yung laman ng aklat na ito ay boring. Sobrang simple. Ipapaliwanag ko ang tungkol dito. Meron po isang lolo. Siya po ay mangingista. Ang matandang mangingis na ito ay nangnanais makahuli ng malaking isda dahil gusto nilang maging mayaman. Kaya nga po, araw-araw napupunta siya sa dagat. And then, tuloy-tuloy na 84 days. Ilang araw po? 84 days. Siya ay nagtungo ng dagat, pero walang isda. Wala po talaga. 84 days meaning po, mga 3 buwan po, di ba?
maikling oras o mahabang oras? Mahaba po, di ba? 84 days. Pero walang ista. Subalit, kahit wala pang ista, patuloy siya ng pagpunta sa dagat. Ibig sabihin po, hindi siya sumuko. And then, sa kahuli-hulian ay nakahuli siya ng malaking ista, parang tuna. Kaya po, nagula po siya. Nagula po siya. Pero ito po ay problema. Meron din po doon, pating. Maraming shark. Kaya sinubukan nilang kainin ang ista. Kaya ang matanda na ito ay sinubukan niyang patayin ang mga pating, pero marami. Kaya kinakain nila yung laman ng malaking ista, nakipaglabang yung matanda ng ito, paulit-ulit, pero sa huli po, anong nangyari? Sa huli, narating niya ang pampang, ito'y nangyari. Putol lamang. Walang ista, ay walang laman, putol lang. Hala. Yung pagpapagal niya, pagsusumikam niya ay naging walang kabuluhan. Kaya, umuwi po siya. And then, siya po ay walang lakas, walang pera, gutom na gutom, pagod na pagod. Natulog po siya. Yun lang po. Ito po ay laman ng nobeleng ito. The Old Man and the Sea. Hindi po interesado, boring po, boring. Pero sa nobeleng ito ay may importanteng aral. Ano po yun? Opo. Yung lahat ng buhay ng tao ay magiging walang kabuluhan. Minsan po, isang tao ay naging mayaman. Pero sa huli po, anong mangyayari sa kanila? Mamamatay po siya talaga, di ba? And then, madala po sila ng pera, maraming pera sa langit o impyerno? Wala po. Wala. Sa katunayan, sa pamagitan ng aklan na ito, natanggap niya ang Nobel Prize. Pinakamalaking prize dito po sa mundo. Kaya siya ay naging tanyak, naging mayaman. Lahat ay kilala niya. Pero alam ninyo, matapos ang 6 na taon ay pinatay niya ang kanyang sarili. At sinabi niya, ang lahat ay walang kabuluhan. Bago po siya mamatay, nagsulat po siya. Lahat ay walang kabuluhan. Meron po siyang pera, meron po siyang mataas na posisyon, sikat na sikat, pero nagpakamatay siya sa ang kanyang sarili. Bakit po? Opo, yung tunay na kasiyahan ay hindi mula sa makamundong bagay. Sa katunayan, inilarawan ni Hemingway ang kanyang buhay sa pamagitan ng aklan na ito. Kahit nahuli po siya ng malaking ista, pero sa huli po, walang laman. Putol lang, walang kabuluhan. Lahat ay naging walang kabuluhan. Ito po ay aral mula sa aklan na ito. Ladies and gentlemen, meron po dito, estudyante. Para saan po kayo'y nag-aaral? Meron po, mga workers, para saan po nagtatrabaho kayo? Mga mothers, para saan po nag-iingat kayo ng mga anak? Para saan po? Nabubuhay po tayo. Para saan? Ito po ay pinaka-importanteng tanong sa ating buhay. Alam nyo, sagot ng tanong na ito? Naunawan nyo ano ang tunay na kalooban ng Panginoon? Kung hindi, yung buhay ninyo din ay magiging walang kabuluhan. Ecclesiastes chapter 5, verse 15 hanggang 16. Babasahin ko po. Kung paanong siya'y lumabas sa sinapupunan ng kanyang ina,
Gayon siya muling alis, hubad siyang dumating. Wala siyang anumang madadala mula sa kanyang pagpapagod na kanyang madadala sa kanyang kamay. Ito man ay isang malubhang kasamaan. Kung paano siya dumating ay gayon siya alis. At anong pakinabang mayroon siya nang gumagawa siya para sa ano po? Hangin. Walang hawakan. Hangin po, hangin. Ibig sabihin po, walang kabuluhan. Opo, noong tayo'y isinilang, wala tayong dala. At kapag tayo'y mamatay, wala rin tayong matadala. Ito po ay 100% totoo. Kung ganon, para saan po kayo'y nagpapagal? Para saan po? Hindi ninyo alam ang dahilan, pero nagpapagal kayo lamang. Kaya nga po, walang kasiyahan sa buhay ninyo at marami tanong sa inyong puso. Anong tanong po? Parang ganon po. Lahat ng tao ay mayroon parehong katarungan. Anong uri ng tao? Una, mayroon ba talagang Diyos na tagapaglikha? Sa katunayan, ang mga tanong na ito ay laman ng Bible seminar natin. Meron po talaga ang Diyos. Ang Diyos ba ay buhay? Ang Diyos ay talagang umiral? Kung sasagot kayo, oo. Meron kayo ng tandaan, ebidensya, ang Diyos ay umiral? Number 2, ang pasimula at katapusan ng kasaysayan ng tao. Opo, ito din ay importanteng tanong. Ang pasimula, anong nangyari? Sa pasimula po, anong nangyari? Sa huling panahon, anong mangyayari? Sa katunayan, sinabi ng Diyos, sinabi ng Biblia, nagsasalita mula sa pasimula hanggang sa wakas. Sa Biblia po, meron po kasaysayan ng tao. Ito po ay makaibang bagay mula sa ibang-ibang relihiyon. Talagang anong mangyayari sa huling panahon? Number 3, ano ang buhay? Where I am from, where I will go? Ito din ay importanteng bagay. Saan kayo nang mula? At kapag kayo ay mamatay, saan kayo tutungo? And number 4, ano ang kamatayan? Espiritu at heaven and hell ay totoo? Tingnan ninyo po ako. Ilang porsyento po na tayo'y mamamatay? Ilang porsyento? 100%, di ba? Kung ganon, inyanda po ninyo ang kamatayan ninyo? O, Pastor, meron po akong tomb sa Memorial Park. Hindi po tungkol sa katawan. Espiritu po, espiritu. Kung kayo'y mamamatay, saan kayo pupunta? Sa langit o impyerno? Sinabi po ng mga Katoliko, Pastor, siguro ako'y pupunta sa ibang lugar. Meron din po isa pa. Hindi po langit o impyerno lamang. Purgatorio. Meron po talaga purgatorio. Nabasa po ko yung Biblia more than 30 times, pero hindi ko nakita yung salita purgatorio sa Biblia. Yung purgatorio ay hindi mula sa Biblia, kundi mula sa tao. Relihiyon lamang. Wala po doon purgatorio. Langit at impyerno lamang. Kung ganon, saan kayo pupunta? Kung mamatay po kayo? Langit o impyerno? And then number 5, pinaka-importanteng tanong. Number 5, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Paano ako makakapunta sa langit? Paano? How can I go to heaven? Kapag nalalaman natin, mamamatay po tayo. Anong aking iniisip? Patungkol sa pera,
patungkol sa makamundong bagay? Hindi. Ito po ay pinakaunang tanong. Saan ako pupunta? Talagang langit? Paano naman kayo? Mayroon ba kayong tamang kasagutan? Saan kayo pupunta? Kung tunay na malalaman ninyo ang kasagutan, maaari kayong maging masaya. Ito, paano ako makakapunta sa langit? Paano po? Sa katunayan, ako'y naligtas noong May 28, 2003. Mga 23 years ago, naligtas po ako. That time, I was around 25 years old. Opo. Sa katunayan, bago po ako maligtas, tumadalo po ako sa isang church, Christian church, sa loob ng 20 years, nang walang kaligtasan. Inakala ko ako'y naligtas dahil linggo-linggo, Miyerkules, tumadalo po ako. Meron po ako sigasig tungkol sa Diyos. Nakhandog po ako sa Diyos. Kaya nga po, inisip ko siguro ako'y naligtas. Tatanggapin ng Diyos ako. Pero habang nakinig ako sa Bible seminar, tulad ninyo, naunawaan ko, nalaman ko, ako'y hindi po ligtas. Kundi, ako'y miserable and makasalanan. Kaya nga takot na takot ako. Kahit ako'y tumadalo sa church sa loob ng 20 years, pupunta po ako sa impyerno? Bakit? Nagula po ako. Pero habang nakinig po ako sa Ebanghelyo, naunawaan ko kung paano ang lahat ng aking kasalanan ay pinatawan na. Kung paano ako'y naligtas. Kung paano ako'y muling ipinang-anak. Kaya nga po, ako'y naligtas. Paano naman kayo? Talagang kayo'y naligtas? Kung ganon, kailan po? Paano po? Pwede po kayong masasabi? Sa katunayan, ako'y tumating po dito po sa Pilipinas noong 2014, mga 12 years ago. Mula sa oras na iyon, ipinangaral po ko yung abang ebanghelyo. Maraming Pilipinos, nakinig po sila sa ebanghelyo at maligtas. Sa Palawan din. Maraming church doon. Maraming reliyon doon. Pero maraming tao, hindi nila alam ano ang tunay na kaligtasan. Pero habang sila'y nakinig sa ebanghelyo, opo, naunawan nila ang kaligtasan. And then, yung kanilang buhay ay nababago. Dahil sa Biblia po, meron po kasagutan. Meron po tunay na kasiyahan. Meron po tunay na pahinga. Ngayon, pagod na kayo? Ay, Pastor, pagod po. Gutom po ako. Wala pang dinner. Kung puso, masaya po tayo? Opo, masaya. Pero sa maikling oras lamang. Pagkatapos, gutom ulit. Meron po pera, may allowance. 1 week, masaya. Pero pagkatapos ng 1 week, wala na. Meron po concern ulit. Ito po ay buhay natin, di ba? Pero saan po tunay na kasiyahan? Sa pera, sa makamundong bagay, hindi. Saan po tunay na pahinga? Sa magandang kwarto? Magandang beach? Hindi po. Sa Palawan po, maraming beach doon. Maganda yon. Pero, ang init po, ang init. Too much hot. And then, doon din po, maraming insekto. Kaya nga po, kahit magandang beach sa larawan, pero actual po, hindi masaya. Saan po talaga tunay na kasiyahan? Opo, kay Hesu Kristo. Pasahin po natin, ito po ay sinabi ni Hesu Kristo. Pasahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1.
lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nalupaypay at lupang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng, opo, ito po ay tunay na kapahingahan. Sino po magbibigay sa atin yung ng tunay na kapahingahan? Sino po? Sino po? Jesucristo. Kaya nga po, tapan ninyong matakbuhan, sino po si Jesucristo sa pamagitan ng Biblia. Matthew chapter 1 verse 21, ito po ay nagsasalita ng tungkol sa layunin at kahulugan ng pangalan Jesucristo. Babasahin ko po. Siya ay manganganak ng isang lalaki. Alam niyo sino siya? Jesus po, Jesus. At ang pangalan itatawag mo sa kanya ay Jesus. Sapagkat, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1, ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Sa pamagitan ng talatang ito, malalaman natin ano ang kaligtasan. Opo, dapat nating maligtas. Dapat nating maligtas. Sampo verses. Opo, thank you po. Mula sa kasalanan. Mula sa impyerno po. Ito po ay kahulugan ng kaligtasan. Diba? And then, kahulugan ng pangalan Jesus din ay kaligtasan. And then, bakit po? Naparito po siya dito po sa mundo upang iligtas ang mga makasalanan. Kaya nga po, layunin ng kanyang pagdating, kahulugan ng kanyang pangalan ay kaligtasan. Tingnan ninyo po ako. Kung ganon, ano ang pinaka-importanteng bagay sa Biblia? Ano yun? Kaligtasan. Naintindihan po? Ito po ay unang layunin ng Biblia. Opo. Kaya, siya po ay pumunta dito upang iligtas tayong lahat. And then, ang layunin ng Bible seminar ito din ay kaligtasan. Kaninong kaligtasan? Kanino po? Opo, inyong kaligtasan. Naintindihan po? Ito po ay hindi tungkol sa relihiyon. Jesus ay kaligtasan. Lucas chapter 1 verse 77, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1, upang magbigay ng kaalaman ng kaligtasan sa kanyang bayan sa pamagitan ng pagpapatawa sa kanilang mga kasalanan. So, ito po ay napaka-easy way na maunawan ano ang kaligtasan. Halimbawa po, meron po isang tao dito. Saan siya pupunta kung mamatay po siya? Sa langit o sa impyerno? Depends on kasalanan po. Kung meron po siyang kasalanan, siya po ay pupunta sa impyerno. Kung wala siyang kasalanan, pupunta po siya sa langit. Naintindihan po? Very easy, di ba? Very simple. Langit o impyerno. Ito po ay problema. Sabi ng Biblia, walang matuwid. Wala kahit isa. Ibig sabihin po, yung destination ng tao ay mapupunta sa impyerno. Kaya nga po, upang pumunta sa langit, ano ang kailangan po natin? Kapatawaran ng kaligtasan natin. Yun po yung salvation. Naintindihan po? Naintindihan po? Alam niyo sa sermon ko, kung walang sagot, yung sermon ay magiging mahaba. Hindi po 2 hours. Minsan po 2.5 hours.
Dahil walang sagot. Kaya pakiusap po, actively answer. Okay lang po? Ay, mahina pa po. Salamat po. Opo, yung kaligtasan ay kapatawaran ng lahat ng aking kasalanan. Yun po yung kaligtasan. Kaya nga po, meron po tayong pag-asa. Kahit nakasala po ako. Kumagawa ako ng maraming kasalanan, meron din po pag-asa. Dahil si Jesus ay naparito dito po sa mundo upang iligtas ako. Sino po? Ako. Meron po tayong pag-asa. Pero sa pamagitan ng Biblia, maunawaan natin ito. Kaya, Juan chapter 5, verse 39, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan. Kasulatan ay tumutukoy sa Biblia. Sapagkat inisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan, at iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ito po, kasulatan po, and then, iyon ay Biblia po. Opo, Biblia ay nagpapatotoo tungkol kay Hesus Kristo. Para saan po? Para sa buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan at saka kaligtasan na ipananamuli ay parehas. Parehas po. Tanggapin ang Espiritu Santo, parehas. Kaya nga po, sa pamagitan ng Biblia po, kayo'y maligtas. Naintindihan po? Kaya nga sabi ni Hesus Kristo, ito din ay sinabi ni Jesus, sinasalisin ninyo ang mga kasulatan. Sinasalisik ninyo. Opo. Kaya Roma chapter 4, ito po, skip po. Okay. Roma chapter 10, verse 17. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ni Kristo. So, yung verse na ito ay napaka-importante. Ang pananampalataya ay nanggagaling sa relihiyon, nanggagaling sa panalangin, nanggagaling sa handog, nanggagaling sa sigasig? Hindi. Nanggagaling sa pakikinig. Kaya nga po ngayon po, nakikinig kayo, di ba? Upang tanggapin yung pananampalataya. At ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ni pari, salita ni pastor? Hindi po. Salita ni Kristo. Opo. So, makinig kayo ng mabuti. Sa aming Bible seminar, wala po doon salita ng tao. Wala po doon salita ng Pastor Kim. Kundi, salita ng Kristo, salita ng Diyos lamang. Kaya nga po, nagtitiwala po kayo sa Bible seminar. Naintindihan po? Opo. Pero ito po ay problema. Dahil maraming tao, sinasabi nila, ako'y naniwala sa Diyos. Pero hindi nila alam ano ang tunay na pananampalataya. Ilang tao po, tinanong nila si Hesus Kristo. Lucas chapter 13, verse 23. Panginoon, Jesus, Panginoon, kakaunti ba ang maliligtas? At sinabi niya sa kanila, 24, pasahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Masikap kayong pumasok sa makipon na pintuan sapagkat sinasabi ko sa iyo na marami ang masisikam na pumasok at hindi marami po nagsisika pero kunti lang po ay makapusok sa langit. Bakit po ito'y nangyari? Anong dahilan? Dahil, meron po dito sa Biblia, isang tunay na pananampalataya. At the same time, meron din po doon
pekeng pananampalataya, bulak pananampalataya, blind faith, bulang na pananampalataya. Sa katunayan, si Jesus, nabanggit niya ito. Matthew chapter 15 verse 14. Sinabi ni Jesus ito. Hayaan ninyo sila'y mga bulang na taga-akay. Anong sabi ni Jesus? Sino sila? Bulang na taga-akay. Bulang Bible teacher. Bulang reliyosong tao. At kung ang bulak ay umakay sa bulak. Sino sila sa bulak? Mga miyembro ng isang relihiyon. Kapwa sila mahulog sa hukay. Ano po yung hukay? Ito po ay impyerno. Kung sumusunod kayo sa bulak, taga-akay, saan kayo pupunta? Sa impyerno. Sinabi ni Hesus Kristo. Pero ito po ay problema. Inakala nila sila'y pupunta sa langit. Ang mga bulang na guro ay umaakay sa maraming ibang bulak. And then, sa huli po, sila'y pupunta sa impyerno. Ibig sabihin po, ang mga guro ng Biblia ay umaakay ng maraming kaluluwa patungo sa impyerno, hindi po langit. Alam ninyo, ito'y nangyari sa ating henerasyon. Sa ating henerasyon. Kaya ito'y nangyari. Ang bulang na miyembro ay nagtatanong sa bulang na pastor, Pastor, ito ba ang daan tungo sa langit? Siyempre, sundin mo ako ng walang pasbali. Walang problema. Ano ang resulta? Silang lahat ay pupunta sa impyerno. Kaya sinabi ni Jesus, ang bulak ay umaakay sa ibang bulak. Sinabi ni Hesus Kristo. Bakit ito'y nangyari? Dahil inakala ng maraming tao na kung may isang reliyon ako, tatanggapin ako ng Panginoon. Mali yun. Kapag nakakaroon po kayo ng tamang pananampalataya ayon sa Biblia, mapupunta kayo sa langit. Kaya Biblia ay pinaka-importanteng bagay. Kaya, kayo inimbitan ng ganito upang pag-aralan ang Biblia. Maraming tao ang hindi nag-iisip na sila'y tunay na naligtas ayon sa Biblia o hindi. Hindi nila iniisip. Kundi, tumadalo lamang. Walang isip. Malaking problema. Kaya dapat po tayong mag-isip. Meron po isang video clip. So may tao na nagtala ng kawan ng mga kambing. Pinaiikon niya ang mga kambing, kaya sumunod sila sa nangunguna at nagsimulang umikot. I came across a raw and surreal Volume video down po from please. rural India. Volume down. A large bonfire lit for a traditional event, and then a man who herds goats begins to walk his flock around the fire. Once, twice, thrice. And then he steps away. But the goats keep going. Round Tingnan and ninyo round po they go. sila. No leader, no destination. Just movement for the sake of movement. Blindly following the one ahead. And suddenly, it's not just a circle. Hindi nila alam It's a kung cycle, bakit, a vicious, kundi sumusunod lang self-perpetuating sila sa It reminded me nangungunang of what we often kambing. see around us. Dahil In tumatakbo ang religion, in mauna, politics, dahil in ang society. mga kambing So ay many follow umikot. without question, without clarity, without Gayon din po, maraming tao ang dumadalo sa church dahil ginagawa ng iba. Subalit, tapan ninyong suriin ang Biblia. Sa Biblia, kung ang inyong pananampalataya ay totoo o mali. Totoo o mali. Matthew chapter 7 verse 21.
Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Hindi lang nang nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Anong ibig sabihin po? Ito din ay sinabi ni Hesus Kristo. Ayon sa talatang ito, kahit tinatawan ng mga tao, si Jesus, Panginoon, pero maraming tao ay hindi makapunta sa langit. Bakit po? Verse 22, ito po ay mas nagulat. Verse 22, sa araw na iyon ay marami ang nagsasabi sa akin, sa akin, ibig sabihin po, kay Jesus. Panginoon, Panginoon, hindi man nagpropesya kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan at sa iyong pangalan ay kumawag kami ng maraming gawang makapangyarihan. Sino sila po? Reliyosong tao. Nagpropesya sa ating henerasyon, nagsermon po. And then, nagpalayas ng mga demonyo. Uy, sila ay makapangyarihan, mukhang makapangyarihan, di ba? And then, sa iyong pangalan ni Jesus ay gumawa sila ng maraming gawang makapangyarihan. Opo, sila ay mukhang banal. Makapangyarihan. And then, naglilingkod sila ng maigi sa Diyos. Tama po? Pero, alam ninyo, anong isinugot ni Hesus Kristo sa kanila? Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Akong makagayon ay ipahahayag ko sa kanila. Hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng nakasala po sila. Pero bakit po? Sinabi ni Jesus, kayong mga gumagawa ng kasamahan. Sabi niya, hindi ko kayo kilala kailanman. Ito po. Sinabi ng mga reliyosong tao, sabi nila, Hoy, Panginoon, alam ko kayo. Pero Panginoon, sumagot siya, hindi ko kayo kilala kailanman. Bakit po ito'y nangyari? Inakala nila ang mga reliyosong tao, naglilingkod sa Diyos. Naniwala po sila ng maigi sa Diyos. Pero hindi po ayon sa Biblia, kundi ayon sa relihiyon. Kaya nga ito'y nangyari. Malaking misunderstanding. Bakit po? Dahil hindi nila alam ang Biblia. Kaya sabi niya ang ganito. Kayong mga gumagawa ng kasamaan. Kaya, ebanghelyo ng iba. Meron po. Galatia chapter 1 verse 9, kaya ng aming sinabi noong una at muli kong sinasabi ngayon, kung ang sino man ay mang-aral sa inyo ng ebanghelyo na iba. Kaysa inyong tinanggap na ay hayaan siyang sumpayin. Meron po doon, ebanghelyo na iba. Pekeng ebanghelyo. Kung ganon, paano po nalaman natin ito? Ito po ay tamang ebanghelyo o ebanghelyo na iba. Opo, sa pamagitan ng Biblia, malalaman natin. Kaya nga po, pag-aralan natin ang Biblia ay talagang importante. Maraming church at maraming pastor ang nagsasabi na ang tao ay maring maligtas sa pamagitan ng panalangin ng pagtanggap. Acceptance prayer. Pero, acceptance prayer din ay ebanghelyo na iba. Totoo yun. Ebanghelyo na iba. Mali po yun. Mali. Kung ganon, paano po makakaroon po tayo ng tamang pananampalataya? Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig.
Kaya pauli-duli, sabi ng Biblia, pakinggan ninyo ito, kayong lahat na mga bayan. Pakinggan ninyo. Pauli-duli, sabi ng Biblia, listen. Listen. Listen po. Ano mga uri ng reliyon mayroon kayo, dapat ninyong pakinggan ang salita ng Diyos. And then, i-check po ninyo. Ang aking pananampalataya ay totoo o mali sa pamagitan ng Biblia. Okay lang po? Okay lang po? Opo. Okay. Dahil nakinig kayo ng maigi, let's stretching po tayo. So, follow me. Medyo pagod po, di ba? Sa kanan po. Saan po kanan? Ito. Kanan. Kaliwa. Kanan ulit. Kaliwa. At likod. Sumigaw! Okay. Isa pa po. Isa pa po. Sa kanan. Kaliwa. Ay, sakit, pastor. Kanan. Kaliwa. Sa likod. Okay. Okay, palakpakan natin ng 10 beses. Ay, teka. 10 beses. Ilan po? Okay. 3, 2, 1. Sampu po, 10. Okay, ilang beses po? 7. 3, 2, 1. Mabilis po kayo. Very fast. Mas mabilis kaysa Palawan. Dahil Manila po dito. Okay, 5 beses ulit. 3. Dahan-dahan po. 3, 2, 1. Anong nangyari? Okay, sa huli po. Last. Ilang beses? Okay. 0! 0. Makinig kayo ng mabuti. 0. 0. Okay. Kumising na kayo? Antok pa kayo? Kung antok, stretching again. Opo. So, sitting for a long time, medyo mahirap po, di ba? Okay, stretching. Okay, we start again about Bible. Okay. Magmula po ngayon, titingnan po natin kung anong uri ng aklat yung Biblia. Ito po, Ikalawang Pedro, chapter 1, verse 21. Ikalawang Pedro, yung aklat na ito ay Ikalawang Pedro. Ibig sabihin po, meron po unang Pedro. Sino po may akta ng Ikalawang Pedro? Sino po? Pedro? Hindi po, siya po ay nagsulat lamang. May akta ang Diyos. Opo. Pero, anong sinabi ng Diyos? Nagsulat po siya. Isinula po niya. Kaya nga po, yung aklat na ito ay Ikalawang Pedro. So, babasahin ko po. Sa pagkawalang propesya na dumating kailaman sa pamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Opo. Kaya, yung pangalan ng aklat na ito ay Ikalawang Pedro. Ibig sabihin po, si Pedro ang nagsulat nito sa pamagitan ng Espiritu Santo. Kaya nga, sino po may akta ng Biblia? Diyos. Hindi po tao. Okay? Kaya, ang Biblia ay salita ng Diyos.
Halimbawa po, meron po doon, President natin, the BBM, di ba? Sabi niya, bigyan ng 10,000 ang bawat citizen ng Parañaque. Uy! Jackpot! Sa inyong barangay hall. Halimbawa po. Halimbawa. And then, isinusulat ng mga manunulat at inalabas sa dyaryo. Sabi ng Presidente BBM, 10,000 pesos para sa bawat citizen ng Parañaque. And then may dyaryo. Ito po ay kaninong mensahe? Reporter o presidente? Presidente. Gayun din naman po, sinabi ng Diyos sa mga propeta at saka alagad. And then, naksula po sila. Ito po ay Biblia. Kaya nga po, sa isang chapter, Jeremiah chapter 24, maraming beses nabanggit niya ang ganito. At sinabi ng Panginoon sa akin, anong nakikita mo, Jeremias? Verse 4, ang salita ng Panginoon ay tumating sa akin. Verse 5, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel. Verse 8, unit, ganito ang sinasabi ng Panginoon. Ibig sabihin po, kahit si Jeremias ay naksulat po nito, pero yung mensahe ay mula sa Diyos. Kaya nga po, tinatawag natin ito, salita ng Diyos. Malinaw po? Opo. Paulit-ulit sa Lumang Tipan, mahigpit 3,000 beses na binanggit. Sinabi ng Diyos, sinabi ng Panginoon. Parang ano po. Ibig sabihin po, aklan na ito ay isinulat ng Diyos. Ito po ay, how was the Bible written? Sa katunayan, yung Biblia ay napakatandang aklat. Unang aklat ng Biblia ay Genesis. Genesis, Exodo, Levitico, Bilang, Deuteronomio ay isinulat ni Moises. Mga 3,500 years ago. Ilang taon po? How many years ago? 3,500 years ago. Very old, di ba? And then, ano ang pinakabagong aklat ng Biblia? Apokalipsis. Apokalipsis din ay matandang aklat. Mga 1,900 years old. Wow, very old book. So, bago po isinilang si Jesucristo, meron po doon 39 books. Yun po yung Lumang Tipan. Pagkatapos umakyat si Jesus sa langit, meron po doon 27 books. Yun po yung Bagong Tipan. Lahat po, ilang po? 66 books. Opo. And then, ang ito ay naisulat sa ibang-ibang lugar. Israel, Asia, Roma, Sinai at Babylon. Opo. Kung ano ang nilalaman ng Biblia. Opo. History of mankind in God's view. Kasaysayan ng tao sa paningin ng Panginoon. At plano ng Diyos para sa kaligtasan ng buong tao. Yes po. Ito po ay nilalaman ng Biblia. Kaya, yung Biblia po, mula sa 3,500 years ago, nagsimula po, and then 1,900 years ago, natapos. Pero, sabi ng Biblia, mula sa pasimula. Nang tungkol sa pasimula hanggang sa katapusan, sinabi ng Biblia. Opo. Kaya para saan po isinulat ng Diyos ang aklat na ito? Para sa kaligtasan. Naintindihan po? Ito po ay nilalaman ng Biblia. Meron din po ebidensya, yung Biblia ay talagang salita ng Diyos. Marami. Marami po. Marami po. Para dito, ang Diyos ay naglagay ng maraming ebidensya sa Biblia at sa ating kalikasan. Sa Biblia at sa nature, maraming ebidensya. Kaya nga po, sa pamagitan ng nilalaman ng Biblia, madali po na malalaman ang Biblia ay salita ng Diyos.
Una sa lahat po, sabi ng Biblia, ang Diyos ay tagapaglikha, creator. Pinakita ng Diyos ang kanyang sariling bilang tagapaglikha. Kaya, Genesis chapter 1, verse 1, pinakasikat na verse. Diba? And then, madali po na memorize. So, Genesis chapter 1, verse 1, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Opo. Ito po ang pasimulan ng Biblia at pasimulan ng kasaysayan ng tao. Noong una, lumikha siya ng langit at ang lupa. Ng langit, ang lupa, ibig sabihin po, lahat ng nilalang, lahat ng bagay. Anong kanyang nilikha? Lahat po lahat. Halimbawa po, meron po doon isang magandang bahay. Anong ibig sabihin po? Meron po doon nagdisenyo at meron po doon gumawa, di ba? So, kung walang disenyo, meron po doon bahay, walang gumawa, meron po doon bahay, hindi kaya, di ba? Kaya, kung may bahay, ibig sabihin po, meron po nagdisenyo at saka gumawa. Totoo yun. Gayon din naman po, maraming nilalang, mga hayop, tanim, tao, ibig sabihin po, may creator, may tagapaglikha. And then sabi niya, basahin po natin, Isaiah chapter 45, verse 12, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Aking ginawa ang lupa, at nilikha ko ang tao sa ibabaw nito. Ako, ang aking mga kamay, ang naglalat ng mga langit, at inuutusan ko ang lahat ng naroroon. Opo. Kaya sino po ang maaaring makapagsabi nito? Ako ang gumawa ng lahat, sabi ng Diyos. Pero ito po ay tanong, para saan po nilikha niya ang lahat? Isaiah chapter 45 verse 18, sapagkat ganito ang sinabi ng Panginoon na lumikha ng langit, na nag-anyo ng lupa at gumawa niyon na kanyang itinatak. Hindi niya ito nilikha na sira, ito ay kanyang inanyuan upang tirahan. Opo, para sa tao, para sa atin, nilikha ng Diyos ang lahat. Opo, totoo yun. And then universe. Maraming ebidensya po. So, lalo na po sa Aklan ng Job, ito din ay isinulat 3,500 years ago. Very old book, Aklan ng Job. Pero sa loob ng Aklan ng Job, maraming ebidensya, scientificong ebidensya. Isa po ito, Job chapter 26, verse 7, babasahin ko po. Iniunan niya ang hilaga. So, pakiusap po, tandaan po ninyo po ito. Ang hilaga, di ba? Hindi po timok. Silangan, hindi po silangan. Hilaga po, hilaga. Sa ibabaw ng, ano yon? Walang lamang. Ibig sabihin po, sa hilaga na papawirin ay malaking butas. Malaking butas. Sabi ng Biblia, sa northern sky, malaking butas, walang bituin, kundi malaking butas. Ito po ay totoo. So, i-check po ninyo pag uwi kayo. Saan po? Hilaga. Hilaga. Ito po? Ito? Saan po? Hilaga. Alam nyo? Ito. Pastor Jason said, ito. So, tingnan ninyo po. Maraming bituin doon o wala? Malaking butas o wala? I-check po ninyo mamayang gabi. Okay? Pero sabi ng Biblia, meron. So, nagpicture po ako sa papawarin na hilaga. Noong February sa Tumaran Island, Palawan Tumaran Island. So, makakita kayo, maraming bituin. Hindi po malinaw. Ibang larawan po, marami o konti. Meron po malaking butas o wala.
Meron po walang laman? O wala? Wala po. Maraming, sobra talaga. Maraming bituin. Kaya, makikita po natin ang napakaraming bituin sa Hilagang Papawirin. Kaya nga po, dati po, noong pinasa ng mga tao ang aklan na ito, hindi po sila naniwala. Ano? Oh? Sa Hilagang meron po malaking pakanteng espasyo? Hindi. Maraming bituin. Mali po ito. Sabi nila. Mali po ito. Subalit, 1981, Amerikanong scientifico, natapuan ng mga Amerikanong scientifico ang malaking bakanteng espasya sa Hilagang Papawirin sa pamagitan ng malaking teleskopyo. Kaya nang sinabi ng Biblia. And then, nakprinto sila po isang dyaryo. The New York Times, Friday, October 2nd, 1981. Anong sabi nila? Vast space hole may test theories. Vast space hole, ang napakalaking walang laman ay maring subukin ang mga teorya. Yes po, like this. Ibig sabihin po, natapuan nila ang malaking butas sa Hilagang Papawirin. So, Biblia ay totoo o mali? Totoo po. Opo. Kung ganon, bakit po hindi po tayo makakita ng malaking butas? Ito po ay dahilan. Sa harapan ng malaking butas, meron po doon maraming bituin. Marami po, di ba? Dahil sa maraming bituin, hindi po tayo makakita sa likod ng bituin. Meron po doon, huge empty space. Pero dahil sa maraming bituin, hindi po tayo makakita nito. Naintindihan po? Pero sa pamagitan ng malaking teleskopyo, natapuan nila ang malaking, huge empty space. Kung ganon, 3,500 years ago, paano po nilang malaman ito? Dahil ang Diyos ay gumawa ng lahat ng pilana. Lahat ng, di ba? Opo, langit at impyerno. And then, the earth, mundo po. Ang mundong ating tinitirihan. Ngunit, kakaunti lang po ang alam natin tungkol sa mundo. Hindi natin alam kung ano ang nasa loob ng mundo. Pero ang lumikha lamang ang tunay na nakakaalam. Alam ninyo, sa loob po, anong bagay doon? Alam ninyo? Hindi mo alam, di ba? Pero alam ko dahil gumawa ako, di ba? Sa loob po, isang asong nasa sarapan sa langit. Gumawa ko ako, di ba? Ito. Kaya nga, alam ko. Kaya hindi naman po, ang Diyos ay gumawa ng mundo. Kaya nga alam niya, sa loob ng mundo, anong bagay. Job chapter 28, verse 5, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Tungkol sa lupa, ang tinapay ay dito nanggagaling, unit waring tinutukulat ng apoy sa ilalim. Waring, mukhang, di ba? Anong sabi ng Diyos kung anong nasa loob ng mundo? Tubig o apoy? Apoy, sabi niya. Apoy sa loob ng mundo. Subalit, sa karanasan natin, kung mahukay tayo ng lupa, may tubig o apoy? Tubig po, di ba? Pero sabi ng Biblia, apoy. And then, noong 1936, natuklasan ng scientifico na mayroon apoy sa gitna ng mundo. Ibabaw ng lupa. Mantle and then inner core, outer core, lahat po ay apoy. Kaya yung verse na ito din ay totoo. And then mga hayop po. Job chapter 12 verse 7 hanggang 9. Okay? Basahin po natin.
Nang sabay-sabay. 3, 2, 1. Unit, ngayon tanungin mo ang mga hayop at tuturuan ka nila ang mga ibon sa himpapawid at kanilang sasabihin sa iyo, o ang mga halaman sa lupa at tuturuan ka nila, at ang mga isda sa dagat ay magpapahayag sa iyo. Sinong hindi nakakaalam na sala ng mga ito na ang kamay ng Panginoon ang gumawa nito? Ibig sabihin po, ang lahat ng nilalang, lalo na po hayop, isda, ibon, ay nagsasabi sa atin. Sila ay ginawa ng tao. So, matututunan natin ang mga hayop. Una sa lahat, ostrich. Ostrich po. Ito ay pinakamalaking ibon sa buong mundo. Pinakamalaki. Yung taas ay mga 2 meter. Uy, mas mataas. Ang bigat ay higit na 100 kilo. So, nabanggit ng Biblia ang ostrich. Job chapter 39, verse 13, 14. Babasahin ko po. Ang pakpak na avestruz ay may pangmamalaking kumakampay. 14. Sapagkat iniiwan niya sa lupa ang kanyang mga itlog, malupis siya sa kanyang mga sisiw, na parang sila ay hindi kanya. Ibig sabihin po, sabi ng Biblia, yung ibon na ito, ostrich, ay walang pang-ibig tungo sa anak, sisiw. Kaya nga po, kapag ang isang ostrich ay hinabol ng isang leon, anong gagawin niya? Iniiwan niya ang mga itlog niya at tumakas. And then, kung kapag siya po ay nauhaw, sinisira niya ang kanyang itlog at kinakain ito. Anong nangyari? Kinakain niya ang kanyang anak, itlog. So, sabi ng Biblia, walang pag-ibig. Wala siyang pag-ibig. And then verse 17, sapagkat ipinalimot sa kanya ng Diyos ang karunungan at hindi siya pinahaginan ng kaunawaan. Opo. Ang utak ng ostrich ay mas maliit kaysa mata niya. Yun po, mali po utang niya. Ibig sabihin po, ang ostrich ay mahina ang ulo. And then, verse 18. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kapag siya ay tumatayo upang tumakbo, tinatawanan niya ang kabayo at ang sakay nito. Ibig sabihin po, mabilis po siya. So, sabi ng Biblia, wala po siyang karunungan, pag-ibig, pero siya ay mas mabilis kaysa kabayo. Totoo yun? Opo, totoo po. Ano ang mas mabilis? Kotse o ostrich? Opo, sobrang mabilis. Coitada! Virou inferno. Dá uma cenada, só pra ver. Tá filmando? Tô filmando. Nossa, Olha! 50 km por hora. Uia! Opo. Paano po ito nalaman ng Biblia? Gumawa ang Diyos ng ibong ito at naksulat siya nito sa Biblia. And then, meron po ibang hayop. Kambing po, kambing. Nabanggit ng Biblia ang kambing. Awit chapter 104, verse 18, ang matataas ng bundok ay para sa may ilam na kambing. Sabi ng Biblia, meron po itong matataas ng bundok. Ito ay para sa kambing. Sa katunayan, yung kambing, hayop na kambing ay napakahinang hayop. Kaya ng asong gubat at leon, nabalis silang nahuhuli at nakakain. Kaya nga, binigyan sila ng Diyos ng espesyal na paa. Ano po yun? Ito po ay silang kuko. Ang kanilang kuko ay ganitong po. At ang kanilang kalamnan ng binti ay napakalakas. Kaya kahit na mataring na mga bangin ay pwede silang makamakyat. Ito po. Kamanga-manga, di ba?
Ang galing po nila, di ba? Kaya, ito po ay isang dam. Sila po ay umakyat sa dam para kumuha ng asin at saka mga mineral. Salt from the earth. Kung hindi sila umakyat, mamamatay po sila dahil walang asin, walang mineral. Their bodies, Kaya sa tempo, umakyat po sila kahit medyo delikado. where it's used in the nerves and muscles that control dexterous pincer-like hooves. Yung volume po, Vit- Salt from the earth, dissolved in water, continues on its journey into their bodies. Where it's used in the nerves and muscles that control dexterous pincer-like hooves. Vit- okay, hanggang dito. So, yung kanilang mga paa ay napaka-special. And then, isa pa po. Ito po ang maliit na isda, pero hindi po natin alam kung anong uri ng talento meron po sila. Unfortunately, this small Japanese pufferfish is dull, almost to the point of invisibility. Sila ay like a artist. Kumagawa sila ng isang bouquet para sa kasal. But to compensate, he is probably nature's greatest artist. To grab a female's attention, he creates something that almost defies belief. His only tools are his fins. Walang instrument. Fin lang po. In his head, a plan of mathematical perfection. He ploughs the sand, breaking it up into the finest of particles. These shells aren't just rubbish to be removed. He uses them to decorate the ridges of his construction. Alam nyo anong ginagawa niya? He can't rest for more than a moment, but must work 24 hours a day for a week. Walang kanin, walang rest. 24 hours, 6 days, 7 days. Parang gano'n po. Or the current will destroy his creation. A final tidy up, and his masterpiece is complete. Ito po ay parang bulaklak para sa kasal. Opo. Ito po ay kamangamahang structure para sa kasal. Wala po siyang hawak na disenyo. Ginawa niyang mag-isa. Opo.
binigyan po sila ng Diyos ng special na talento. Kahit sila ay hayo, pero meron po silang magandang talento. So, Roma chapter 1 verse 20, sabi ng Diyos, mula pa likhain ng sanlibutan, ang kanyang walang hanggan, kapangyarihan at pagka-Diyos. Bagaman hindi nakikita ay naunawaan at nakita sa pamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang may dadahilan. Opo. Maraming nilalang po, maraming hayop, maraming tanim. Ibig sabihin po, madali po na naunawaan, opo, meron po doon tagapaglikha. Kaya, walang sino man ay may dadahilan. Di ba? Dahil maraming ebidensya. And then, about history. So, yung sinabi rin po ng Biblia ang patungkol sa kasaysayan. Sa Biblia ay may kasaysayan ng tao mula sa pasimula hanggang sa wakas. Ito po ang kaibahan ng Biblia mula sa ibang relihiyon. Sabi ng Biblia, ang Diyos ay nakahari sa kasaysayang tao. So, and then, ang Diyos ay namumuno sa kasaysayan ng tao sa pamagitan ng kanyang dalawang katangian. Awit chapter 89, verse 14. Okay, pasahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang katuwiran at katarungan ng mga salingan ng iyong trono. Ang tapat na pag-ibig at katapatan ay napapauna sa iyo. Ang katuwiran ng katarungan ang mga saligan ng iyong trono. Ang tapat na pag-ibig. Meron po siyang dalawang katangian. Ano yon? Una, katarungan, justice. And isa, pag-ibig, love. Opo. So, meron po siyang dalawang katangian. Katarungan at pag-ibig. Kaya, kapag ang mga tao at ang mga bansa ay gumawa ng mga kasalanan, tapos silang hatulan ng Diyos. Yun po yung isang katangian ng Diyos, katarungan. At iba, pag-ibig. Kung sila ay nagsisisi ng time team, opo, sila ay papatawarin ng Panginoon. Yun po yung ibang katangian ng Diyos, pag-ibig. Kaya, sa pamagitan ng dalawang katangian ng Diyos, opo, nakahari ng ang Diyos sa kasaysayan ng tao. Ano pang unang kwento ng kasaysayan ng tao? Ito po ay halamanan ng Eden. Opo. So, nakinig kayo dati yung kwento ng halamanan ng Eden? Opo. So, ito po ay unang lugar ng kasaysayan ng mga tao ay ang halamanan ng Eden. Ang Diyos ay gumawa. Ang Diyos ay gumawa ng dalawang tao. Alam niyo po, pangalan nila? Adan at Eva, di ba? At nilagay sila ng Diyos sa halamanan ng Eden. Genesis chapter 2 verse 8, nalagay ang Panginoon Diyos na isang halamanan sa silangan ng Eden. At inilagay niya roon ang taong kanyang nilalang. Ito po ay kwento about halamanan ng Eden. Unit, may nagsasabi, uy, Pastor, totoo po itong nangyari sa kasaysayan ng tao? Inisip ko na gawang kwento lang ng tao. Kaya ng isang alamat, legend, parang ganun po. Hindi po. Sa Biblia po, wala po man-made story. Wala po doon. Sa Biblia, lahat po tunay na kwento. Tunay na kwento po. And then, nakakagulan na pinangin ng Biblia yung eksaktong location ng halamanan ng Eden. Saan po, paano po nalaman ito? Opo, nabangin ng Biblia, Genesis chapter 2 verse 10. May isang ilong na lumabas mula sa Eden upang tiligin ang halamanan. At mula ro'y nahati at naging apat na ilog. Ilang ilog po? Ilang? Apat. Una, Pishon. Ikalawa, Gihon. Ikatlo, Tigris. Ikapat,
Euphrates. Sabi ng Biblia, mula sa halamanan ng Eden, apat na ilog ay umaagos. Ito po ay talagang totoong story. Sa katunayan, Tigris at Euphrates, meron pa po. Saan po? Sa Middle East. Ito po, aking bansa, Korea. Ito, Pilipinas. Saan po Middle East? Doon po, Middle East. Sa Iraq po, dalawang ilog ay umaagos hanggang ngayon. Kaya, ito po ay tunay na story. Ngunit, hindi mahanap ang dalawang ilog. Sabi ng Biblia, apat na ilog, pero sa Middle East, dalawa lang. Saan po? Ibang dalawang ilog. Sa katunayan, sa ating henerasyon, magmula sa satellite ay may kumuha ng litrato kahit nasa ilalim ng lupa. Parang X-ray po. Kaya, ito pong larawan ay kumuha mula sa satellite ng Colombia. Tingnan niyo po ito, itim na linya. Itim na linya, ito po ay tuyong ilog po. Ito. Nakita po ninyo ito? Ito po ay sa ilalim ng lupa, tuyong ilog. Kaya, maaari po nating malaman ang eksaktong location ng halamanan ng Eden sa Middle East. Manood po tayo isang video clip. Middle East o Gitnang Silangan. Sa loob ng maraming siglo, nanatiling paksa ng debate ng mga archaeologists, theologians at mga dalubhasa ang tunay na kinaroroonan at kung totoo ba talaga ang sinasabi ng Biblia na Garden of Eden. Ayon sa sinasabi ng Biblia sa aklat ng Genesis, may isang lugar o paraiso kung saan nilagay ng Diyos ang unang mga tao, sina Adan at Eva. Subalit totoo nga ba ang paraisong ito ng Garden of Eden na inakala ng mga tao na isang alamat o mitolohiya lamang? Kung titignan natin ang Garden of Eden, masasabi natin na talagang may pisikal na paglalarawan kung saan ba talaga ang lokasyon nito. Eksaktong sinasabi ng Biblia na may 4 na ilog sa Garden of Eden at sa katunayan, pwede natin itong saliksikin at puntahan. Ang dalawa sa mga ilog na ito, ang Tigris at Euphrates, ay dumadaloy magpahanggang ngayon sa Iraq. Ang dalawa pang mga ilog na sinasabi sa Biblia ay hindi masyadong malinaw sapagkat wala na ito doon. Noong 1981, may mga pagsasaliksik na napatunayan sa tinatawag na Karun River mula sa Iran na dumadaloy at kumukonekta sa ilog Euphrates. At noong 2010, na-verify gamit ang satellite imagery ang isang tuyong ilog na nasa ilalim ng disyerto at tinatawag itong Wadi Batan at kumukonekta din sa Euphrates. Subalit ang mga ito ba ang siyang binabanggit ng Biblia na Pishon at Gihon? Ang dalawang nawawalang ilog na nakasaad sa aklat ng Genesis. Sinasabi na may isang ilog na lumalabas mula sa Eden at mula rooy nahati at naging 4 na ilog. Kung pupunta tayo sa Iraq, napakalinaw, naroon pa rin ang dalawa, ang Tigris at Euphrates. Gamit ang makabagong teknolohiya, natuklasan na ang Pishon at Gihon na siyang tinatawag ngayon na Karun at Wadi Baton, kaya walang duda na ang Garden of Eden ay nasa bandang Iraq. So, yung kwento na ito ay totoo? Totoo po? Opo. Yung halamanan na Eden ay hindi nasa langit. Dito po, mundong ito. Meron pa po. Siguradong po totoo. Ngunit, yung trahedya ay nagsimula sa Genesis chapter 3. Bakit po? Dahil si Adan at Eva ay sumuway sa Diyos. Sa pasimula po, ibinigay sa kanila ng Diyos isang utos. Isang utos po. Ano yun? Genesis chapter 2 verse 16, iniutos ng Panginoon Diyos sa lalaki na sinabi, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. 17, subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Huwag po, huwag. Isa lamang po.
Maliban ito, lahat ng prutas pwede po silang kainin. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon ay tiyang na mamamatay ka. Opo. Takon na utos, di ba? Huwag kang kakain. Subalit, kumain po sila nito. Ibig sabihin po, sinira nila ang utos ng Diyos. Yung paksway ay kasalanan. Ito po ay unang kasalanan sa kasaysayan ng tao. Hindi sila nakinig sa Diyos, kundi kay Satanas. Kaya sila ay napalaya sa halamanan ng Eden. At sila po ay sinumpa. Opo. At nawala sa kanilang ang mahalagang relasyon kasama ng Diyos dahil sa kasalanan. Anong dahilan? Isa lang po, kasalanan. Ito po ay mahalagang aral. Yung kasalanan ang napapahiwalay sa atin sa Diyos. Ano yun? Kasalanan. Kapag patuloy nating pinag-aralan ng Biblia, paulit-ulit nating makikita ang parehong problema. Ano yon? Kasalanan. Ang mga tao ay gumawa ng kasalanan. Ang Diyos ng katarungan ay hatulan sila. Pero kung sila ay nagsisinang taimtim, opo, pinatawa sila ng Panginoon. Ito po ay kasaysayan ng tao. And then, ayon sa Biblia, tayo ay nabubuhay sa katapusan ng panahon. Opo, nabanggit ng Biblia ang tungkol sa future history. Yun po yung propesya. Sinabi ng Biblia, anong mangyayari sa hinaharap? Ito din ay importante. So, the Miyerkules po, matutunan natin anong mangyayari sa hinaharap. And then, sa huli po, pag-isipan natin ang tungkol sa ating espiritu. Meron po kayong spirit? Bakit po hindi, di ba? Meron po tayo. Genesis chapter 1 verse 27, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya nilala ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya ay nilalang. Sila ay kanyang nilalang na lalaki at babae. Sila po, sina Adan and Eva. Kung ganon, ano po yun? Sa kanyang sariling larawan. Tingnan ninyo po ako. Sabi ng Biblia, John chapter 4, verse 24, ang Diyos ay espiritu. Lucas chapter 24, ang espiritu ay walang buto, walang laman. Ibig sabihin po, yung espiritu ay hindi nakikita. Diba? Ang Diyos ay hindi nakikita. Pero meron pa siya. Siya po ay talagang umiiral. And then, ito po sa kanyang sariling larawan, ginawa niya tayo. Ibig sabihin po, tayo din ay may espiritu. Tulad na ang Diyos ay espiritu. Opo. Tayo ay may katawan, di ba? Katawan po ito. And then sa loob po may espiritu. Kaya nga sabi ng Biblia, yung katawan ay parang bahay para sa espiritu. Job chapter 4 verse 19. Gaano pa kayo silang tumatahan sa mga bahay na puti na ang pundasyon ay nasa alabok, na napipisa gaya ng gamo-gamo. Opo. Yung katawan natin ay isang bahay para sa kaluluwa. So, ito'y bahay po? Talaga po? Totoo? Bahay po ito? Ano po ito? Bubong po, bubong. So, bubong. And then, ito, pintana. Yung mata natin, pintana, di ba? Ano po ito? Kusina. Kusina po. Meron po CR dito. Ito po ay perfectong bahay para sa kaluluwa. Tama po yun? Opo, tama po. Para sa kaluluwa. Espiritu. So, sa ating katawan ay may espiritu.
Job chapter 19, verse 26. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At pagkatapos na masira ng ganito ang aking balat, kayo may makikita ko ang Diyos sa aking laman. Opo. Kaya pagkatapos na tayo'y mamatay, makikita po natin ang Diyos. At saka, may isa pang ebidensya na totoo na may espiritu tayo. Ito po ay NDE. Ano yun, NDE? Near Death Experience. Ito po ang karanasan na nasa bingit ng kamatayan. Anong naranasan nila? So, una po, sila po, nakita nila yung kanyang ano po yun, katawan ng walang ano po yun, meter. Walang meter. So, mayroon nakaranas noong nasa bingit ng kamatayan, buka na siyang patay. Wala na pong paktibok ang kanyang puso, kaya siya ay medikal na patay. Sa panahon yun, nakita niya ang kanyang sariling katawan. And then number 2, life leave you. Life leave you. Nagpatotoo sila na nakita nila ang buong buhay nila mula sa birth, kapanganakan hanggang sa kamatayan nila. And then number 3, tunnel experience. Nagpapatotoo sila na sila ay dumaan sa tunnel ng liwanag. And then huli, encountering being of light. Sinabi nila na mayroon silang nakatakbo ng isang nilalang ng liwanag. Unang Juan chapter 1, sabi ng Biblia, ang Diyos ay liwanag. Ibig sabihin po, kapag sila ay walang katawan, nakita nila ang Diyos. And then, kakapos silang nakabalik sa kanilang katawan, muli siyang nabuhay. Yun po yung near-death experience. Ito po ay talagang totoo. Ipapakita ko sa inyo ang isang video clip patungkol sa NDE. Nang naghihingalo ako sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang puting haligi ng liwanag na umaalis sa aking katawan at malinaw kong naramdaman, ang espiritu at ang katawan ay naghihiwalay. Habang nakatingin ako mula sa kisame ng unang palapag, nakita ko ang aking sarili. Namatay ako at tinakpan ng aking mga magulang ang aking katawan ng puting kumot. Para bang pangatlong tao siya. Nang tumingin siya sa ibaba, napagtanto niyang isa itong silid ng ospital. Sa mga pasyente, ang isa ay tila nasa isang partikular na kritikal na kondisyon. Nakita ko ang mukhang magaspang na pasyenteng ito at naisip ko, bakit hindi na lang nila hinayaang mamatay ang isang tulad niyan? Bakit mo pa siya pinag-iisipang dalhin sa ospital? Ang pasyente ay walang iba kundi si Hayong Sik mismo. Sinabi rin ni Mr. Yu na nakoma dahil sa pagkalason sa carbon monoxide na nasaksihan niya ang isang puting tela na inilagay sa kanyang sariling mukha mula sa itaas. Bakit ako nakahiga dyan? Paulit-ulit kong tanong dito at sinubukang bumaba para gisingin ang sarili ko pero hindi ako nakababa ng madali. Tapos natamaan ako. Patay na siguro ako. Bigla kong naisip ang mga iyon. Masamang gawa na nagawa ko kaya hindi ko sila makakalimutan. Mula sa sandaling ako ay ipinanganak hanggang sa sandaling ako ay dineklara na patay na sa klinik, ang bawat kaganapan sa aking buhay, pampubliko man o pribado, ay ipinakita sa aking mga mata. Nang isipin ko ang kabilang buhay, napagtanto ko, ang kasakiman, ang kasakiman ay tunay na masama. Lubos akong kumbinsido na mayroon talagang isang buhay pagkatapos ng kamatayan at iyon ang dahilan kung bakit naniniwala ako na ang bawat bagay ay dapat magkaroon ng kanilang sariling relihiyon at ituloy ang spiritual na disiplina. Talagang meron. Talagang may buhay pagkatapos ng kamatayan. Nangakala ng lahat ay namatay ako, hindi pa pala. Aktibo ako sa ibang anyo ng mundo. Sa panaginip? Hindi. Iyon ay katotohanan. Ito ay hindi ito isang panaginip. Ito ay napakalinaw. Napakalinaw
na mararanasan ng lahat ang aking napagdaanan sa panahon nila sa mundong ito bago magtagal. Opo. Ito'y talagang nangyari, di ba? Hindi po Koreano lamang, kundi pati Amerikano, Pilipino, maraming tao, naranasan po nila yung NDE. Isang araw po, maranasan po ninyo din, di ba? Sabi ng Biblia, Hebrew chapter 9 verse 27, ang yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Yung kamatayan ay hindi po wakas. Pagkatapos ng kamatayan, tiyang na meron po doon paghuhukom. Paghuhukom ng Panginoon. Isang araw po, tayong lahat ay mamamatay. 100%. Tama po? Kung ganon, dapat tayong maghanda na makita ang Panginoon. 2,000 years ago, si Nicodemus, bumisita po siya bumisita po siya kay Hesus Kristo. Sabi ng Biblia, siya po ay isang reliyosong tao. And then parang politician. Sinabi niya kay Hesus Kristo, Guro, alam ko na ikaw ay nangmula sa Diyos. Dahil kung hindi mo magagawa ang mga mirakulong ito. Opo, sa ngayon, kinikilala na si Nicodemo, si Jesus bilang ang Masiyas. Ano ba ang isinagot ni Jesus? Ito po ay napaka-importanteng verse. Juan chapter 3, verse 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sumagot sa kanya si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao'y iparang na muli ay hindi niya makikita ang karya ng Diyos. If you are not born again, you cannot go to heaven. Sinabi ni Jesus Kristo. Kaya nagula po si Nicodemus. And tinanong niya si Jesus. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano may papaanak ang isang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok pa siyang muli sa tiyan na kanyang ina at ipanganak? Opo. Pagkama siya po ay nakapagturo ng Biblia, hindi niya nalalaman kung ano ang kapanganakan muli. Di ba? Kaya nga po, nagtanong siya ng ganito. Ito po ay kapanganakan na muli tungkol sa Espiritu, hindi po katawan. Kaya bagamat hindi niya alam ito, ngunit tinanong niya ang napakahalagang tanong. Paano may papanganak ang isang tao kung siya'y matanda na? Kaya sumagot si Jesus sa kanya. Pasahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag kang magtaka na aking sinabi sa iyo. Kailangan kayo'y ipanganak na muli. Opo, tapat tayong ipanganak na muli. Ito po ay utos ni Hesus Kristo. At saka ito po ay tanging paraan kung paano makapunta sa langit. Paano po? Opo, sa pamagitan ng born again. So, kaya po, umasa po ako na kayong lahat ay maligtas sa pamagitan ng Ebanghelyo. Kaya nang nabanggit ko sa pasimula, yung layunin ng Bible Seminar ito ay kaligtasan, para sa kaligtasan ninyo. So, noong 2022, October 10, nakita ko isang aksidente. Dalawang kabataan po, sumakay po sila sa single motor and then meron po aksidente doon. Isang van and single motor. Kaka po silang lahat ay namatay sa kalsada. Nakita ko sila. So, nalaman niya, sa umagang yun, mamamatay po sila, nalaman nila, hindi nila alam. Pero, kaka po, namatay po sila. Isang araw po, tiyang na tayo'y mamamatay. Kung ganon, saan kayo pupunta? Sa langit o impyerno? So, umasa po ako, sa pamagitan ng oras na ito, pakiusap po, i-check po ninyo. Ako'y talagang ligtas
ayon sa Biblia o hindi. Kaya everyday, 2 oras lang po para sa inyong kaligtasan, para sa inyong kaluluwa. Kaya pakiusap po, bukas po ulit, tatalo po kayo. Okay lang po? Okay lang po? Okay, maraming salamat po. Manalangin po tayo. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig at habag po tungo sa amin. Panginoon, dito po, maraming kaluluwa ay nakikinig sa iyong salita. Pakiusap, magkaroon kayo ng habag sa kanila upang silang lahat ay maliligtas sa pamagitan ng Ebanghelyo. Pakiusap po, Panginoon, protektahan mo silang lahat pag uwi po sila. And then, kabayon po sila upang dadalo po sila session 2 at hanggang sa session 5. Pakiusap, tulungan po sila, Panginoon. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.